Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, Nitigong, ang Davao City. Ngayon po mga kababayan, ginising po ni Professor Clarita Carlos no ang katahimikan na kung saan na-issue nga siya kung bakit siya nag-resign bilang gabinete or isa sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, ako ininto nga ni Professor Clarita Carlos ang patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos kung anong klaseng meron no na ugali, ano ba siya tawag doon, stricto ba siya, bangag ba siya, addict ba siya, na weak leader ba siya, na kung saan yan yung laging naririnig natin na sinasabi ng mga kalaban, no, especially na yung mga Duterte family, kasi yan yung laging sinasabi sa kanya, bangag, addict, weak leader. So mismo mga kababayan, bago ko i-play ang video na yan na interview ni Professor Clarita Carlos ng GMA News, ay nais ko lang pong sabihin sa inyo na maniniwala po tayo sa mga tao na nakakasama ni BBM. Huwag po tayong maniwala sa mga kwento-kwento lang katulad ng mga ibang personalidad dyan na nagsasabing inaalok daw sila ni First Lady Lisa ng cocaine, katulad ng ibang personalidad dyan na nakikita daw nila si BBM na gumagamit ng cocaine, bangag, addict, na puro lang kwento at walang naitulong sa bansa. Kaya nga sabi nga dito ni Professor Clarita Carlos na tigilan nyo yung pambabatikos ninyo kay Marcos, hindi kayo nakakatulong sa bansa. Suportahan nyo na lang para sa ikaunlad ng ating bansa. So ito po, panoorin nyo po ang video at pakinggan nyo po. How does President BBM conduct his cabinet meetings? How does he comport himself as president? How does he study? How does he work to look at papers before saying something on cam? Ikwento nyo nga, anong klase yung naging yung karanasan sa loob ng cabinet? Yeah. I'll talk about the first couple, no? Una muna si President. Remember, I don't know them from, well, I knew them as senator siya, governor, etc. But very distant, no? And therefore, I knew only about them because of what I read in the papers. I got to know the president close hand because of the cabinet meeting and because we had many conversations before he designated me as his national security advisor. You know, for your listeners, Malu, please, wag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology and I look around the room, parang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No? Ako nga, ang tagal-tagal ko maluna ano binabasa ko dahil hindi ko siya naiintindihan. So, ang presidente po natin, binimenos niyo sa dahil sinasabi niyo wala siyang natapos. Hindi po. The president reads, no? Believe ako talaga sa energy ng president ko. Minsan, 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng mga merienda, etc. President hindi kumakain, no? Parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang polo jack niya, no? And what else I discovered? Manumanay siya magsalita, di ba? He's a very decent person, no? He's a very decent person. And meron akong, minsan after the cabinet meeting, I approach him. Ang sarap niyang kausapin, hindi pa siya nagalit sa cabinet na kung ako, meron na akong rason para magalit, alam mo naman yung aking very impatient. But the president is a very decent person. Sana po, let's help him now succeed, no? Tulungan po natin mag-succeed ang presidente natin. Huwag na lang kayong puro batikos. So, ayun mga kababayan, narinig niyo po ang sabi ni Professor Clarita Carlos na huwag niyong maliitin si Pangulong Bongbong Marcos. So, sino nga ba ang nagmamaliit? Sino nga ba ang nagminiminos, no? Kumbaga parang minamaliit ba? Oo na sila mga disente, magaling silang mamuno, hindi sila weak leader. Sino nga bang pinapatamaan? Yung lang iba kundi si Duterte. Si Duterte lang naman yung tuduputak tudukuda dyan na instead na tumulong siya sa bansa, kasi hindi naman yung anak niya ang presidente, vice president lang naman. Oo, hindi na lang hintayin na matapos yung termino ng tao. Hindi puro batikos, puro birada, puro parinig.
puro patutsada na wala namang patutunguhan yung patutsada niya. Maganda sana kung kada batikos niya kay Pangulong Bongbong Marcos ay ang Pilipinas, no? Maibsan ang kahirapan. Di sana kada batikos niya kay Pangulong Bongbong Marcos yung baha sa Davao, 'di ba? Solusyonan kung paano patigilin ang baha diyan. Oo, di sana kada batikos niya yung traffic sa Davao maiiwasan, no? Maaayos ang traffic sa Davao. Hindi naman, 'di ba? Kaya sa totoo lang tama naman si Professor Clarita Carlos na suportahan niyo na lang para sa ikakaunlad ng ating bansa. Kasi alam niyo kung bakit? Ang kaunlaran sa ating bansa ay hindi po yan nag-uumpisa sa presidente. Nag-uumpisa po yan sa ating mga sarili. Ngayon, kung tayong mga Pilipino, tamad tayong magtrabaho, umaasa na lang tayo sa bigay ng gobyerno. So lahat tayo magugutom. Bakit? Anong ibibigay ng gobyerno kung wala tayong mga trabaho? Anong kukunin nilang pondo kung wala tayong mga trabaho? At siyempre, kung wala kang trabaho, walang tax. Di ba? Kasi ang kinukuha ng gobyerno, no, para ibigay sa tao at itulong sa Pilipinas at itulong sa bansa para sa kaunlaran, para sa pagdating sa agrikultura, gamutan at mga pasilidad at ang pag-edukasyon ay hindi po yan basta-basta pinulot kung saan-saan. Yan po ay galing mula sa tax ng tao, iniipon para ibalik sa tao. Ngayon, kung aasa lang tayo sa gobyerno, lagi tayong sumisigaw, pag wala tayong bigas, kasalanan ni BBM to, kasi wala kaming bigas. Aba, hindi po kasalanan ng presidente yan. Kung wala kang bigas, magtrabaho ka para magkaroon ka ng bigas. Ngayon, pag nagbaha, sasabihin na naman, kasalanan ng presidente to. Aba, hindi naman po presidente ang nakatira dyan sa lugar kung saan binaha. Maliban na lang kung doon siya residente. Di ba? Nasa tao po ang kaunlaran ng bansa, wala po sa presidente. No? Disiplina at pagtrabaho ang kailangan kung gusto mong umunlad yung ating bansa. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, tignan mo si Duterte. Ilang beses bumatikos, ilang beses bumirada, ilang beses may patutsada. Lahat ba ng mga ginagawa ni Duterte na pambatikos, pampatutsada, pambirada ay nakakatulong ba? May nagbago ba? Sa lahat ng binira o sa lahat ng pambabanat ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, nagbago ba? Yun bang Department of Education, nagkaroon ba ng mga bagong pasilidad, mga computer, mga kagamitan? Yun bang pagdating sa sandatahang lakas, lumakas ba ang mga kasundaluhan at kapulisan? Nung binatikos ni Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos? Yun bang pinagbantaan ni Sara Duterte, si Lisa, si Martin at si BBM? Yumaman ba ang mga Pilipino? Parang wala naman. So, para kung gusto nyo umunlad yung ating bansa at makatulong kayo sa ating bansa, presidente ng Pilipinas hindi yan marunong pumatay. Yeah. Kahit hindi mo siya gusto, pwede ka man lumapit sa kanya, makipag-coordinate ka, makipag-cooperate ka. Bakit? Dumaan ka na pagka-presidente at lalong-lalo ngayon yung anak mo, vice president. Di ba? Hindi naman siguro si BBM mangangagat kung pupunta kayo sa Malacanang. BBM or Bongit, hindi ko nagustuhan yung pamamalakad mo. Pwede bang magbigay ako ng suggestion? Di ba? Bilang presidente noon, na sinundan mo, pwede bang magbigay ako ng suggestion para sa ikakabuti ng ating bansa? Hindi yung puro ka parinig, puro ka birada, puro ka tirada, puro ka patutsada. Lahat nagsayang ka lang ng laway, binibilog mo lang at minamanipulate mo lang yung utak ng mga supporter mo para hindi sila hindi sila makipag-cooperate sa gobyerno. 'Di ba? Sa totoo lang sa ginawa ni Duterte ngayon, pagre-rebuild yan. Bakit? Ang mga Duterte hindi natin makligtaan, may mga supporter silang tanga. May mga supporter silang bobo. Ngayon, pag sinabi ni Duterte na kumain sila ng tae, kakain ng tae yan. Mga bobo na supporter yan eh. So ngayon, pag sinabi ni Duterte na adik si BBM, huwag kayong magbayad ng tax, susunod yun. So ngayon, paano uunlad yung ating bansa kung ikaw mismo na leader noon, instead na tulungan mo yung kasalukuyang leader or yung leader ngayon, yeah? Wala eh. Tinutulungan mo siyang bumagsak, hinihila mo siyang pababa. Kaya lahat ng pambabatikos ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, walang improvement. Hindi siya nakakatulong si Duterte bagkus sinisira niya ang buhay ng Pilipino. Di ba? Kasi may mga supporter siyang tanga, may mga supporter siyang bobo na tinatawag nilang DDS. Di ba? Yung mga DDS na yan, pag sinabi ni Duterte na adik ang presidente natin, huwag kayong magbayad ng tax, hindi talaga magbabayad ng tax yung mga yan. Bakit? Kasi mga bobo nga yan. Ngayon, so, pag hindi yung nagbayad ng tax, ang mga DDS,
So ano pang gagamiting pondo, no, or proyekto para sa ikakaunlad ng lugar ng mga DDS din? Ngayon sisigaw-sigaw sila, oh, walang kaunlaran, walang kaunlaran. Paano uunlad? Hindi kayo nagbayad ng tax. So anong gagawing proyekto para ibigay sa inyo? Kasi naniniwala kayo sa idol ninyong si Digong nyo. Di ba? So lahat po ng ginawa ni Digong hindi po nakakatulong sa bansa mo, bagkus nakakasira po siya sa bansa. Kaya nga anong panawagan ni Professor Clarita Carlos? Oh, wag niyong minusin, wag niyong maliitin si BBM. Mabait na tao, matalinong tao, disenteng tao si BBM. Di ba? Instead na batikos kayo ng batikos, tumulong na lang kayo. Di ba? So binasag ni Clarita Carlos ang katahimikan, nagsalita na. Oo, at pinatutsadahan nga ang mga kabilang kampo. So yun lang mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong and Davao City. No? So, see you next vlog. God first. Thank you.